Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung agri-smuggling dito sa ating bansa. Kasi mga kababayan, si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, last month, hindi last year, tama, last year na, pero last month, 2025 December, ito yung sabi niya. Galing ito sa Senado, Senate of the Philippines. Sabi niya, mga kababayan, agricultural smuggling is a national security threat, sabi po ni Kiko Pangilinan. Senator Francis Kiko Pangilinan called for stronger government action against agricultural smuggling, describing the persistent influx of illicit farm products as a direct threat to the nation's food security and overall national stability. Ito yung kanyang sinabi, mga kababayan, bilang kanyang opening statement during the hearing ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kung saan siya mismo, mga kababayan, ang chairman. Sabi ni Kiko Pangilinan, systemic ang pagpapahina ng ating seguridad sa pagkain at ng magsasaka at mangingisdang Pilipino. Gaya ng nabanggit natin sa ilang pagkakataon, food security is a national security concern and therefore agri-smuggling is a threat to our national security. Sang-ayon tayo, mga kababayan, sa sinabing ito ni Kiko Pangilinan. Mabuhay ka kahit isa kang dilawan. Di ba? Pero tayo naman po, hindi tayo nangungulay. Basta't nakakatulong para sa ating bansa, kahit anong kulay, mga kababayan. Sa bagay, si Kiko, dumidikit-dikit na sa ating Pangulong Bongbong. Di ba, mga kababayan? Para niya, Mr. Maravillas, niniligawan ni Kiko yung mga Marcos loyalist. Baka tumakbo ulit na vice presidente by 2028. Wala man problema. Lahat pwedeng tumakbo. Di ba? O ngayon, samantalay na natin, mga kababayan, kasi may nasagap tayong balita na yung isang Senate report, mga kababayan. Ayan o, committee report. Number 649 submitted noong June 1, 2022 pa 2022, directing the Senate resolution directing the Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform to conduct an inquiry in aid of legislation on the proliferation of smuggled Chinese vegetables in the market. Bigla na lang po nawala, hindi na pinag-uusapan sa Senado. Ano kaya nangyari? May mga sangkot na mga personalities, mga kababayan, including a congressman, sitting congressman, taga Navotas, para niya Mr. Maravillas familiar, taga Navotas po, sabit as alleged protector ng agri-smuggling sa ating bansa. Lumabas yun sa investigasyon ng Senado. Wala na po, hindi na pinag-usapan ngayon, biglang nawala. So we appeal to Senator Kiko Pangilinan. Kayo na po yung chairman ng Committee on Agriculture. Kalkalin niyo po ang committee report na to kasi bigla na lang pong nawala. Hindi na pinag-usapan, pinatulog na. May sabit kasi na mga controversial na mga personalities. Yan o. Committee report number 649. Yan o, sabi rito. Privilege speech on the problem of vegetable farmers whose livelihood was greatly affected by the rampant corruption in the Bureau of Customs has considered the same and the honor to submit its report on its inquiry back to the Senate recommending the adoption of the recommendations as contained in the report and their immediate implementation. Signed, si Senate President Tito Sen pa, nakapirma, Vice Chairperson si Ping Lacson. O ito yung mga alleged protectors
alleged protectors and smugglers of agricultural products. Ayan yung mga na-mention mga kababayan. DA Yusek Ariel Kayanan, Bureau of Plant and Industry Director George Colaste, Laarni Rojas, BPI Plant Quarantine Services Division Region 3, BIFAR Director Eduardo Gonguna, tapos Mayor Toby Chanco Nabotas. Mayor pa siya noon, mga kababayan. Ito, may iba pang mga sangkot. Yan yung report. May 17, 2022. More than a month after the committee's last hearing, an intelligence report was submitted to the Senate President containing a validated list of the alleged protectors and smugglers of agricultural products. The list contains the following names with corresponding annotations. Yan David Tan, taga Cebu. Jerry Tebes, Mayor John Diamante, taga Davao, CDO. Yan Manuel Tan, Judes Lugarta, Leia Cruz, Andy Chua, George Tan, David Bangayan, Paul Tebes. Yan Sino pa to? Number 11, Tammy Go, Wilson Chua, Toby Chanco. Yan Toby Chanco. Yusek Ariel Kayanan, Director George Colaste. Mga protector daw to. Director Eduardo Gonguna, Laarni Rojas, Rene, Leandro Guerrero. Sino pa to? Rainiel Ramiro, Attorney Biner, Bikiran. Number 21, Geoffrey Tasio. Tapos may isa pang abogado, Attorney Yasser Abbas. Import Assessment. Kasama si Toby Chanco, mga kababayan, na pangalanan bilang protector ng agri-smuggling dito sa ating bansa. So ito dapat, mga kababayan, ang tutukan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan. Kasi siya mismo yung nagsabi last month, ngayong agricultural smuggling is a national security threat. So, kung national security threat siya, kailangan talaga po na seryosohin yung paglaban sa agri-smuggling po. At kaya pala ito nangyayari kasi may mga opisyal mismo mula sa DA, BIFAR, at saka yung iba mga opisyal tulad ni Toby Chanco, dating mayor, ngayon congressman, na pangalanan po as protector. May mga abogado. So ang katakataka, mga kababayan, kung bakit bigla na lang nawala yung Senate Committee Report tungkol po dito. So this is a challenge kay Senator Kiko Pangilinan bilang bagong chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food. Nabalita pa siya, mga kababayan, sa DCER, SMNI, nireport siya June 28, 2022. Mga opisyal na sangkot sa smuggling sa bansa, pinangalanan na. Yan Inilantad na ang mga pangalan ng mga individual na umano'y sangkot sa kontrobersyal na smuggling sa bansa. Batay sa inilabas na intelligence report, ipinahayag ni Senate President Vicente Soto III na may sangkot na 22 individuals at ibinahagi na ito kay Senate President-elect Bongbong Marcos. Ang mga pinangalanan ay mula sa ilang mga private individuals. Kabilang sa mga pinangalanan ay si BOC Chief Ray Leonardo Guerrero, DA Yusek Ariel Kayanan, BOC Deputy Commissioner Rainiel Ramiro, BOC Deputy Commissioner Vener Bakiran, BOC Director Geoffrey Tasio, Attorney Yasser Abbas mula sa BOC, BPI Director George Colasi, BIFAR Director Eduardo Gonguna, Laarni Rojas mula sa BPI, Toby Chanco na smuggling protector daw ng BIFAR products,
Mayor June Diamante, Jerry Tebes, David Tan alias David, Bangyan, Manuel Tan, Jude Lugarta, Leia Cruz, aka Los Cruz o Lilia Matabang Cruz. Kabilang din na pinangalanan si Andy Chua, George Tan, David Bangayan, Paul Tebes, Tamigo at Wilson Chua. O diba mga kababayan, malinaw? Ito siya. Kasama dyan si Toby Chanko, number 13, Toby Chanko. Bifar Products, Smuggling Protector, yan nakalagay dito. Toby Chanko, Smuggling Protector. So malaking challenge mga kababayan ito. Baka mapanood itong ating video mga kababayan ni Senator Kiko Pangilinan. Ayun naman yung nagsabi na ang agricultural smuggling, isa na siyang national security threat. So ang tanong, ano nangyari doon sa committee report? Bakit parang nabao na lang? Wala na, hindi na pinag-usapan mga kababayan after mabulgar kung sino yung masangkot sa smuggling. Agricultural smuggling, sino yung mga protector po. Mga influential kasi po, mga kababayan. Kaya yan ang dahilan, bakit parang pinatulog na lang after na ibulgar yung mga sangkot dito. So hanggang ngayon kasi po mga kababayan, walang malinaw na sagot sa mga tanong na ito. Ano na nangyari doon sa committee report ng Senado? Ano yung resulta sa investigasyon doon sa sinasabing validated list ng mga sangkot? Nasaan ngayon yung tinatawag na accountability? Kasi po kung may mali doon sa listahan, dapat po may malinaw na pagwawasto. Kung tama, dapat may mga napanagot na dapat kasi matagal na yun, 2022 pa yung validated na listahan daw mga kababayan. Pero po yung nakakabahala, itong Senate report, parang nakalimutan na lang. Pinatulog na mga kababayan. Malinaw po kapag ang isang opisyal na ulat nawawala na sa usapan, baka may milagro na nangyayari, mawawala niyan mga kababayan yung tiwala ng publiko sa Senado. So yung ating panawagan po kay Senator Kiko Pangilinan, alkalin niyo po ito. Kasi pag hindi ninyo ito binigyan ng pansin, pagdududahan kayo niyan ng ating mga mamamayang Filipino. Baka niya nagkaayos na. Di ba? Mahirap na pag ganun. So importante, aksyonan nito mga kababayan kasi official report yon. Committee report sa Senado po. Yan Committee report number 649 submitted by the Committee of the Whole, June 1, 2022. Bigla na lang po nawala. Tahimik na sila ngayon. Makaduda. Kaduda-duda ang mahabang panahon na katahimikan sa Senado matapos na masangkot yung mga kilalang personality. At kasama doon si Toby Chanko. Di ba po, mga kababayan? Yun lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.